Magandang gabi po sa ating mga viewers. Ito si Richard Vallejo muli, ang magbibigay ng points of view ng mga mister. Ako naman si Gina Vallejo, ang spokeswoman para sa mga misis or kababaihan. Sa show po natin ngayon, mapag-uusapan natin ang mga bagay-bagay sa buhay ng mag-asawa. Kaya samahan niyo po kami hanggat 8:30 to 9 po ngayong gabi. Sabi ni mister, Sabi ni misis, usapang mag-asawa. Jin, ang topic natin sa episode na ito ay intimacy in marriage. Paano ba na-express ng mag-asawa ang kanilang love sa isa't isa? Sa book ni Gary Chapman, The 5 Love Language, nag-identify siya ng 5 ways to express love. These are words of affirmation. Second is acts of service. Third, giving gifts. And then fourth, quality time. And lastly, physical touch. Pag-usapan natin ito. Sabi ni Mister, Sabi ni Mrs. So, pag-usapan muna natin yung unang dalawa, Richard. So, yung una, words of affirmation. And then second, acts of service. Di ba kadalasan sinasabi ng mga lalaki or mister, kahit wag mo lang sabihin, basta ipadama mo, enough na yon. Pero hindi, kailangan i-express natin, maliban sa salita, dapat meron din action. So, anong masasabi mo sa una, acts of, words of affirmation, and then second, acts of service? okay, one way to express love is through saying words of affirmation to our partners. Katulad No? ng, Tulad ng pagsasabi ng I love you, kahit na love you medyo too. Yeah. maraming beses mo na itong sinasabi sa kanya, sabihin mo pa rin dahil ito ay may mabuting bunga na may ibibigay sa iyong asawa. Dapat You look genuinely, good, like that. genuinely Ang ganda express. ng ano mo ngayon, ng aura mo ngayon. At this is important lalo na pag love language ng partner mo is hearing compliments or word of affirmation. Pero hindi sapat yun. Kailangan may ipakita mo rin ito through action. No? Sabi nga, actions speak louder than words. Okay? Sa pamamagitan ng acts of service, no? Yung pagtulong mo sa spouse mo sa paglilinis ng bahay, pag-alaga sa mga bata, or paglalaba, pagdala ng mga basura sa truck, pag dumaan na ito, no? Pagsama sa iyong misis sa pamamalengke, at marami pang iba. Pagbukas ng plato, Yeah. paglaba, diba? These are mga acts of Household service. chores. Yeah. Acts of chores. Jean, ikaw naman, ano ang masasabi mo dun sa tatlo pang love language? Yeah, yung quality time, Yes. giving gifts, tsaka physical touch. So, sa quality time, dapat tayong mga misis, or importante sa amin yung pagbibigay ng hindi lang oras, pero tandaan ninyo ano yung mga special occasions sa buhay natin, sa events ng married Birthday. life. Yeah, birthday, anniversaries, Christmas, New Year, Valentine's, Dami. diba? So, ito yung quality time. We really need, binavalue namin yon. At the same time, listening. Good, dapat good listener ka, a good shoulder to hang on pag mayroon kami gustong ikwento, kahit na simpleng bagay. And then, other than listening ear, dapat, eye contact pag nagkukwentuhan tayo. Diba? Spend time sa amin. Pagsundo sa mga bata, kung aralin mo yung mga gusto nila, maging Mobile Legend ka, diba? Pero huwag naman sosobrahan. Yun yung mga quality time. And your mere physical presence, importante sa amin yun. Pang-apat is yung physical or giving gifts. Last natin yung physical touch. Yung giving gifts, these are simpleng mga bagay, pero hindi mamahalin. It will always be the thought. It's the thought that counts. Yes, and hindi yung cost. Pero yung simpleng maging plantito ka, di ba? Green thumb ka naman, taniman mo ko ng ng halaman o kaya Or mamitas ka ng bulaklak sa kapitbahay mo. di ba? Those are acts of No. giving gifts tapos mga simpleng bagay na Cards, like that. yes, cards. Mga simple gifts. Christmas cards. And then lastly, physical touch. We are not merely speaking here yung sex Yeah. in the context of marriage, pero yung warm hugs,
kisses, affection, Holding diba? hands. Holding hands, yes. It counts a lot. Ito po yung mga love languages na pwede natin i-express sa ating mga asawa, and i-avoid natin yung assumption na alam na natin. Dapat tinatanong din natin si... Alam niya na yan, hindi niya na kailangan. Dapat malaman mo kung ano yung needs mo. Ikaw ba yung person na would require more on mas binavalue mo ang gift of giving, o kaya binavalue mo yung physical touch, or binavalue mo yung Words of affirmation. yes, na nakakarinig ka ng mga compliments, Yes. Acts of service. or ikaw ba yung kahit nandyan ka na, gusto mo yung nakikita yung partner mo na tinutulungan ka in every little way sa gawaing bahay. Maganda po yung ating topic. Ano po, kinakailangan palang i-express natin sa ating mga wife, sa ating mga partners na mahal natin sila through saying compliments sa kanilang mga attributes, no? Maganda ka, or you look good today, ang ganda ng aura mo, I love you, no? Hindi sila nagsasawa na marinig yun sa atin. Subalit, hindi naman po pala sapat iyon. Kailangan maipakita rin natin iyon through action by helping them sa mga gawaing bahay, no? Like paglalaba or sa paglilinis ng bahay, pag-alaga ng mga bata. Yan ay isang paraan din para makita natin ang ating pagmamahal sa kanila. So, wala ditong tama or mali, at lahat equal rights sa babae at lalaki, na hindi ibig sabihin ang blue ay mali or ang pink, pagiging pink ay tama. Sa mga bagay na kailangan natin, tama ka, Chard, na dapat we are very generous when it comes to positive affirmation. We are thankful sa mga ginagawa ng wife or ng partner, kahit na simple. Ang physical presence ay importante, and quality time na i-spend natin sa kanila, morning devotion, bago matulog. These are the nakikita ng wife na may value, even sa simpleng paglilid ng devotion tsaka paglilid ng prayer before meal. That's quality time. And then lastly, yung tinatawag na love languages. 5 yan di ba, Ben? Words of affirmation, acts of service, giving gifts, giving gifts, physical touch, and then lastly, quality time. So, yung quality time, yun yung being a good listener, spending kahit na little of your time, aralin mo kung ano yung mga gusto ng wife mo, mga interest ng iyong mga anak. So, again, these are not only assumption lang, pero dapat may effort tayo on my end, on your end, from your end. May effort na alamin natin kung ano yung mga love languages ng ating partner. Kasi dito, mas may express natin kung gaano natin sila kamahal. So, I hope mga listeners, meron kayo ulit natutunan sa ating topic on intimacy about relationship or about marriage. Okay, let's close in prayer. Lord, salamat po sa 5 languages na ito na yung tinuro sa amin. Dalangin po namin na ma-exercise ito ng mag-asawa sa loob ng pamilya. At pagpalain mo po ang bawat mag-asawa na nakikinig sa amin ngayon at nanonood sa gabi nito. Salamat po ng marami sa iyong katuruan ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you sa pag-join ninyo sa ating programa ngayong gabi. Sana po marami kayong natutunan tungkol sa buhay mag-asawa at mas nakilala po natin si Mr. Ganon din si Mrs. Diba, Jean? Oo, Bes. So, sana na-enrich pa ang ating married life ng mga manonood or viewers. Kaya patuloy nyo kaming samahan every Tuesday night at 8 p.m. dito po sa Agape Online. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang bell button for notifications. Muli, maraming salamat and see you next week sa Sabi ni Mr. Sabi ni Mrs. Usapang Mag-asawa with Richard and Gina.